Good morning, mga kapatid. Good morning, good morning. A blessed morning to each and everyone. Napakabuti po ang Panginoon at it's haro season, but although yung ating panahon ay balik winter. So malamig ang panahon. But anyway, the weather is controlled by our Heavenly Father. Amen? And He controls everything that is happening under the sun. At sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, but the whole world is preparing for a Lenten season. That's why ang ating pong pag-aaralan ngayon ay the preparation of the resurrection ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise God! And I would like you po mga kapatid, dahil sa mga nakaraan ay in the verse of letter po ni Apostle John. Ngayon naman po ay dadako tayo sa in the book of Matthew. Matthew chapter 26 verse 69 to 75. Okay. Okay, yan po tayo. Okay. Praise God. Remember po mga kapatid, bago po tayo nakarating diyan, maunawaan po natin na ito pong 69 ay noong ang Panginoong Jesucristo po ay was arrested by the Sanhedrin. Okay? In preparation po to na ipapako na kasi nililitis siya ngayon. Alam niyo naman po sa atin, may nililitis. Okay. So kapag pag-usapan natin ang political views and beliefs, yung mga kapatid, daming division po sa church. Hindi natin pag-uusapan po yon. Okay? Dahil po magkakaroon po ng kaguluhan. But pag-usapan po natin kung paano naman po nilitis po ang Panginoong Jesucristo dito, but hindi naman po tayo magfo-focus doon. But I want you na maunawaan po natin na bago nakarating ng 69, ito ay si Pedro ay nagmamasid. The Apostle Peter. So, focus po tayo sa buhay ni Apostle Peter. Okay? Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. So, imagine nyo po mga kapatid, no? Siyempre, malamig. Ba? Ikaw kasama ka ni di ba? Jesucristo, di ba? Sa verse 70, but he denied it before them all. Remember po mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo was arrested by the Sanhedrin, the chief priest. Alam ng Panginoon yung mga pangyayari ng mga ganun, kaya nakahanda siya. Okay? But he denied it before. Ngayon si Pedro, dahil nagmamasid siya kung ano yung diba, alam niyo si Pedro na, kahit saan ka pumunta, Panginoon, nandyan ako, suportado ako. I stand for you. Okay. But he denied it. So ngayon, dahil nandyan po yung yung babae, di ba kasama ka niya sa Kristo dito? But he denied it before them all. I don't know what you are talking about, he said. Sino nagsabi dito? Si Pedro. Okay, kilala natin si Pedro. Sino si Pedro? One of the apostle. Okay. Si Pedro. Verse 71, then he went out to the gateway. Okay? Umiwas siya. Umiwas siya eh. Siyempre gusto niya siguro, hindi ako kasama niya, siguro. Okay. Then he went out the gateway where another girl, again, mayroon naman another girl. Sino ba yung girl na yon? Hindi naman sinabi yung pangalan. Another girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. Itong taong ito ay nakikita namin nakasakasama ng Panginoong Jesucristo ng Nazareth. And then, sa verse 22, pangalawang pagsisinungaling. Diba? Pangalawang verse 72. Okay, 72. Verse 72, he denied it again with swear man. I swear. I denied it again with an oath. I don't know the man. Di ba? Sabi niya dyan, I don't know the man. After a little while again,
those standing there went up to Peter and said, sa verse 73, surely, sabi na naman, alam namin, ikaw yun. You are one of them. For your accent gives you away. Kasi yung pananalita mo, kasama ka ito. Then, sa verse 74, okay, nauna, verse 74, then he began to call down. Doon, napagtanto niya nung sinabi ng Panginoon sa Kristo, di ba? Di ba? Nalala nyo? Nung sinabi ng Panginoon sa bago magtilaok ang manok, di ba? Bago magtilaok ang manok, hindi natataya. Hindi. Hindi bago magtilaok, hindi natataya. Pastor, wala, hindi doon. Badyo. Hindi kasama yon, ha? Then he began to call down curses. Ibig sabihin, si Pedro pala mayroong, ano ba? Ano yung mga curse that comes from his mouth? Okay? On himself, and he swore to them, I don't know the man. Pangatlo na yun, ha? Pagkatapos noon, immediately, yung manok ay, Eklao! Kukurukukuk! Then Peter, naalala niya, yung sinabi ng Panginoon, the word has spoken that before the rooster crows, di ba? You will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Napagtanto niya. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Lord God, sa buhay ni Pedro, namin pong mapapag-aralan. Ano man po, Panginoon, ang ipahayag mo sa bawat isa. Lord God, at sa aming buhay, in relevance sa aming pong nabasang talatang ito. Magpakahayag kayo, O Panginoong Diyos. O Panginoong Jesucristo, ayusin niyo po ang aming buhay. Itama niyo po, Panginoon. Kung may nakakaligtaan man kami, O Panginoon, Lord God, remind us to your word sa buhay po ni Pedro. Kami ay nagpapasakap sa kapangyarihan ng iyong salita na siyang magbabago na aming mga sarili for your own glory to be glorified. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, remember po, ulitin ko na naman, Jesus was arrested by the chief priest. Bakit naman kasi mga chief priest? Ang mga pare, ano bang silbi ng mga pare? Sila ba ang mga huwes? Baka sila ba ang dami nilang mga batas na alam? Hindi naman sila, iba yung government, iba naman yung mga, kung tutusin nyo sa panahon ngayon, di ba? Religion and state ay magkaiba. Pero may makapangyarihan ng mga chief priest na mag-judge. Okay? So the Sanhedrin na sinasabi, at nandun po si Caiaphas. Madaming kinakayas. Okay, hindi tayo doon. So in this passage, Jesus has been arrested and taken to the home of the priest. Home ng mga priest. So Simon Peter follows him in a distance. Nagmamasid lang. Okay? Outside of the house of the high priest. Sitting beside a Roman fire. Merong dahil, tinitingnan nila, nandun na siya ang aking Panginoon, my Lord. Paano ko yung mapagtatanggol? Pero alam nyo naman, makapangyarihan ng Roman Empire. Yung mga Sanhedrin, hindi naman sila Roman Kung tutusin nyo, di ba? Ano bang katungkulan nila doon sa mga Roman government and Roman officials? Did you see? Mayroong connection And so that night, by that point, Peter has his greatest failure sa binasa po natin. He has been put in a position where his light, the light that he has received, it could be shine brightly nung sa panahon na pagtutuos na ito. But it was invisible. No one was able to see Jesus
in Peter that night. But Peter, alam natin po mga kapatid na nandun lang nagmamasid kasi bara-bara na yung mga 12 disciples. Si Judas, medyo nagre-remorse na siya eh. Hanapin niyo pa si Judas? Wala na. Nag-ano na siya. Okay? So on that night, so I want mga kapatid to use this passage as the basis ng ating pong sermon na tatanungin ko ang bawat isa sa atin. And I want you to ask a question to your own self. At hindi sa inyong katabi. Medyo something na naman na ano to, no? And I want each of you to ask yourself, right now, here is the question. Ito po ang tanong sa inyong sarili, in relevance po sa ating pong pag-aaral. Okay? Huwag niyong tangin na sarili po natin. Can they see Jesus in me? In the final, alam niyo mga kapatid, dahil in preparation for our, tawag no? Malapit na tayong magtapos our theme, that more of Jesus and less of us. Can they see Jesus? It is more Jesus or hindi nagtatago o tinatago. So, as we do, please keep that question in your mind. Bakit po mga kapatid? Because everyone who is saved is living a new life. We have been born again. We have been, sana matagal na 8 series na pinag-uusapan po natin mga kapatid, that we are living in a new life. A new creator in Jesus. So we are to be different na mayroon po sanang kakaibahan po sa mga di mananampalataya. Especially na maraming kaguluhan. Iba tayo sa kanila. Yung pananaw natin. Ang allegiance natin is to the King, our King Jesus. And not to everyone. Amen? Okay. So, we are to be lights of this world, in this dark world. Napag-aralan natin sa mga nakaraan, we are to be a living, walking testimony na makikita yung life-changing power of the Lord Jesus Christ. So therefore, I want you to ask yourself, can they see Jesus in me? Ito po ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa magang ito. Can they see Jesus in me? Sino ba ang nakakita ang Panginoong Hesus sa atin? Wala pa naman tayo. Hindi ba gusto niyo makita? Madahayay. Kung panahon na hindi natin alam ang buhay natin mga kapatid eh. In just 1 hour, hindi natin alam. Baka may mauna na, makikita na mismo ang Panginoong Hesus. Hindi natin alam. That's why. And this is the gospel of life. Maging handa po tayo mga kapatid. Can they see Jesus that before we are going to leave this planet, this earth, makikita ba ng Panginoong Hesus sa buhay ko? This is the wonder of a new life. Ito yung kamangha-mangha na hindi makikita po sa ibang tao na dapat makita sa buhay po ng bawat mananampalataya. The wonder of new life. The wonder of the new life. Tama ba yung translation? Kamangha-mangha? Meron pa bang mas maganda na mabibigla kayo? Wala na. Kaya, kapag tinignan niya yung katabi, kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Amen? This is the wonder creation. Ang sabi ni Haring David, di ba? Sabi niya, I am fearfully and wonderfully made in the image of God. Kung itatagalog niyo, di ba? Wonderfully, katakot-takot, fearfully.
Kagilagilala. Made by God. So this is the wonder of the new life. You are created as a human being, but you came from your mother's womb. See again, it's a wonderful, kamangha-mangha na naman, binong tao na naman na form doon sa punan ng isang babae. How this come it be? Can somebody explain? Yes, the doctor can explain how does it form. It takes, di ba? How many months? 9. See? 9 months. Mayroon pang Amerikano nagpunta sa Pilipinas. How does it takes? How many days does it takes to reach make a baby? Make a baby. Make a baby Pampanga. Sabi Amerikano kasi. Makabebe pa pala. Yung how does make a baby? Ginakuha, no? Hindi na ako. How does it to reach make a baby, Pampanga? Anyway, hindi yun it takes about the creation. Dito, baby Panga. Okay. The wonder of the new life. This is the wonder of the new life. It is a transformation. When the Holy Spirit filled the life of Apostle Peter, what I say? First, in the upper room, in the resurrection, in the book of Acts, okay, Jesus came to his disciples and said, peace be with you. See? Peace be with you. And not, ngayon mga kapatid, puros kaguluhan eh. Walang peace. Kundi mayroon kanya-kanyang mga beliefs and preferences. Kapag ipagpipilit po natin yung kanya mga abuse and ma-abuse kayo. Hindi abuse, kundi ma-abuse kayo. But dito mga kapatid, sabi niyo, peace be with you. Receive the Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit, okay, there is peace. And then, later on the Pentecost, si Apostle Peter, anong nangyari kay Apostle Peter? When he received the Holy Spirit, Peter was transformed. He was transformed. Actually, nung una pa lang ano ang dati niyang pangalan, si Peter? Simon. His name was translated Simon into Peter. Again, yung Peter, may ibig sabihin din nun. The rock. Pero bagis yung tinawag ng Panginoon. Rock, you are the church. Ano, di ba? But Simon, see what can. Pag tinawag ka ng Panginoon, your name, it means a lot unto the Lord for the useful of His kingdom. My transformation. Nakarinig na kayo, ano ba yung dating yung mga pangalan? Victoria. Mayroon pang mga pangalan dun sa trabaho, iba. Di ba? Malayo ng pangalan, sino ba yun? Di ba? May mga pangalan ba? Kung pangalan lang ba po, mga kapatid, pinagawa natin, pag tayo binago ng Panginoon, there will be transfer. Hindi lang pangalan. Simon Peter was not the man he used to be, and he had been radically transformed by the power of the Lord Jesus Christ. Kasi kasama po ng Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin mga kapatid, yung nakaraan niya. Okay, ito po yung kamangha-mangha ng pagbabago. Dahil sino pa si Simon nung hindi pa niya nakilala ang Panginoong Jesucristo? His past, tingnan po natin. Okay, his past. Peter was a fisherman. Ano po siya dati? Mangingisda, wala namang kaalam-alam. Samantala, ang mga niya ay yung mga chief priests, mga panaaral, mga scholar, philosophy, doctor of philosophy, siguro makipagtatay. But when he received the Holy Spirit, yung wisdom, yung knowledge ay nanggaling sa Diyos. At hindi kayang talunin
ng mga chief priests. See? It was strong. Dating fisherman, mangingisda. Dating seaman. They were notorious dahil ito, alam nyo naman si yung personality ni Peter, vulgar siya. Talagang minsan biglang silakbo yung niya. Yun ang lifestyle niya eh. Wicked lifestyle. But by Peter's own admission, inadmit niya na he was a sinful man. But do you remember, mga kapatid, when when the Lord found you, sino ka? Sino tayo? When we are in the darkness, how long has it been since you look, yung nakaraan po natin, from the pit, when you are there already, na walang-wala tayo. But by the grace of God, narito po tayo, dahil yung biyaya ng Diyos, undeserved. Hindi natin kayo. At saka, mayaman ang ating Panginoong Diyos. Can you remember your life before you come to receive Jesus? Amen. Yung pinanggalingan natin, galing tayo sa kumunoy na hindi natin kayang anuhin. Hindi tayo makaalis-alis na bilang isang makasama. But remember, mga kapatid, when that light has strike you because you are in the darkness. Dati nga nung narinig mo na mag-church tayo, sis, ay, masasunog ako! Di ba ba? That light has strike you because you are in the darkness. Bible study? Wag, masusunog tayo doon. And that is, mga kapatid, someone who invited because introduces the true light. And do you remember where you before na baka kayo nakakilala sa Panginoon when you were saved? Kaya nga si Apostle Paul, Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous. Kasali tayo dito. Hindi tayo righteous. Sabi niya dito, di ba? No one is, not even one. There is no one who understand. No one who seeks God. Hindi nga tayo, di ba? Ang sabi na, ngayon nalaman natin, seek ye first the kingdom of God, di ba? Naging priority natin yun. Pero noon, nung nabubuhay pa tayo na bilang makasalanan, hindi natin sinisik ang Panginoong Diyos. Hindi natin hinahanap. Ang hinahanap natin kung sino yung madadaya natin, kung sino yung maluluko natin, chichismisan natin. Yun ang hinahanap natin eh. But now, diba, we seek God. Seek ang priority natin. Dati, all have turned away. Okay? They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Bago natin nakilala ang Panginoon, their throats are open graves. Their tongues practice deceit. Kaya nga sa pinag-aralan natin, marami pong mga deceitful prophets and teachers. Kaya nga sabi ni Apostle John, di ba, hindi nyo alam kung pero na-test na natin, alam na natin kung nagtuturo sila ng tama o hindi. Kung minsan, kaya ang ginagawa nila, nanlilin lang. Dati, ganito po tayo, the poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Formerly, tayo po ito mga kapatid. Cursing. Pag nagmumura, kapag yung tao nagmumura, tapos natutuwa pa tayo, pinapalakpakan natin. Nagmura, pinapalakpakan pa natin. Naku, nakikipag-isa tayo sa kanila. Sabi nga dito, di ba? Full of cursing and bitterness. Mga kapatid, kapag kayo ay natutuwa sa mga narinig natin na nagmumura na nga, pinapalakpakan pa natin, and we call them great, medyo something is wrong. And they promote bitterness. Dati tayo. Their feet are swift to shed blood. Ano ba yung their feet are swift to shed blood? Ano ba to? Mamamatay tao? Shed blood eh. See? And
ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. They speak peace in their mouth, but they do not know. Unless, so sa kanila, there is no fear of God before their eyes. There is no fear. And they curse God. And once you know a person that they curse God, will you promote them? Ito nga mga, kaya that's why the Bible, let's go into the Bible. Dito tayo magkakaisa mga batid na bilang anak ng Diyos. Formerly, tayo, ito ang past natin. Si Peter, alam niya yun, but nahiya siya no pagdating nun. But there is proof po mga batid. Okay? Proof. There were times when Peter excelled in his walk with the Lord. Verse 50 hanggang 54. Peter had sought to defend the Lord using a sword. Di ba? Naalala nyo nung gusto niya pagtanggol ang Panginoon si Kristo? Dahil biglang bulusok ng damdamin niya, di ba? Gusto niya pagtanggol ang Panginoon. Naku, pagtanggol ko ang Panginoon. Naku, mas ano pa nga eh. Kala mo talagang matibay, matatag. But even in yung pag-arrest ng ating Panginoon si Kristo, sabi niya, ako na ang maunang mamamatay. But yun lang pagsisinungaling eh. I-dinisown niya ang Panginoon. See? Ito po yung proof niya. Ibig sabihin, tao pa rin. Okay? But the real proof ay dapat sana makikita po sa buhay po natin na dapat mayroon pong pakakitaan. And this is the wonderful of the new life. Can you see proof in your life? Secret na naman. Ano ba itong prutas na ito? Nalalaglag na ba? Nasusubukan po mga kapatid ito pagdating ng mga problema, pressure in life. Mga kapatid, the presence of the fruit is the badge of your salvation. Ang sabi ng Panginoon, that every branch bears fruit. So tayo po yung mga branch, dapat mamunga tayo. Yung bunga para kanino? Para sa'yo? Punta na natin yung yung mga kapatid, yung tree. Yung tree, di ba, pa nagbunga, para sa kanya ba? Kanino yung bunga? Para malasahan yung bunga, di ba, at makain ng iba. Hindi kakainin ng sariling puno. You get the point, yung logic na nga lang yung mga kapatid, di ba? Para makita, so itong tanong, can they see Jesus in my fruits? And what is that fruits? Galatians, again, balik tayo ng Apostle Pablo, di ba? Love, joy, peace, self-control, kindness. So this fruit makikita, ito may prueba pa mga kapatid. Mayroon bang evidence? Pinag-usapan na natin, mayroon bang nakaraan, di ba? Manifestation. Of course, do you have this fruit? If you have this fruit, praise the Lord. Palapang natin ang Panginoon. If you have this fruit, then they can see Jesus in me. If I have this fruit. Of course, hindi ko man ma-perfect yon, but God knows the purity of your heart. Amen. Kung gaano ka tayo katuto sa Panginoon, ganun ka rin sa tao. Hindi plastic. Amen? Ano yung plastic? Hypocrisy. Tupperware. So there are basic fruit of the Spirit. Of course, dapat makita mayroon din sanctification, kaya pinag-aralan natin sa mga nakaraan. And of course, these will become more like Jesus, like we have, kasi magpapahinal na po tayo. Dapat yung spirituality natin, dapat hindi rin carnal. Ibig sabihin carnal, kundi makamundong ito, fleshly. So do you have any proof of your life?
Ito po ang tanong mga kapatid. And it is the wonder of the new life. Dapat may transformation. May problema kasi si Pedro. In spite of that Peter had this personality, he still fell into sin. Nahulog pa rin siya. How many times? 3 times nagsinungaling. Meron bang hindi nagsisinungaling dito? Mag-usap tayo mamaya. Ba? At one point, he does with, cursing, verse 72, di ba? I swear man. Di ba kuminsan, I swear man. Text man. Di ba? Gusto na natin may paano yung kanilang damdamin na ako makaano ng simpatiya ng ibang tao. Regardless of the changes we have experienced through Jesus, it's always possible for us na kung minsan tayo ay nahuhulog sa kasalanan. Yes, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Why? Because we still in this world. Nakaapak pa tayo dito sa ibabaw ng mundong ito. Wala pa tayo sa perfection. Although we are striving holiness, dahil patutungan natin, dapat mag-practice na tayo. Kasi yung pupuntahan natin, wala nang kasalanan eh. Everything is perfect. Amen? So kaya mga kapatid, you are just capable of sin. You have kasi nandun pa tayo dito sa ibabaw ng mundo. Kaya let's consider na si kapatid baka hindi naman sinasadya. Amen? Baka sabihin natin, you say, not me, Pastor, I would never do such kind of thing. No. Sabi nga niya, ang Panginoon si Kristo, nasubukan nga si Pedro hindi nakita 3 beses. Ilang beses ka sinungaling sa isang araw? Watch out po mga kapatid. Just when you think you have it under control, makala natin, kontrolado natin kuminsan ang ating sarili, it will spring to life. You will be backslidden out of God's will. Dahil problema pa rin itong kasalanan. Mayroon pa rin dito sa ibabaw ng mundo. But as a child of God, yung nakipag-isa kay Kristo Jesus, mayroon sanang transformation na magaganap. Amen? Praise God. Sa pangalawa po mga kapatid, na kamanghamangang ginawa, the witness of the new life. It is testimony. Of course. Kaya, ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya po ay inarrest, di ba, dapat may witness. May magpapatunay na ito ba'y ginawa mong kasalanan? Di ba? Di ba, nasubukan nyo na ba yung nasaktan? Okay? Meron kayong mga abogado? Defense lawyer? Alam niyo mga kapatid, minsan, kapag mayroong magamit ka ng mga abogado, ang napakamahal talaga. Magastos. Kaya that's why, ang sabi ng Biblia, before na yung lumaki yung the matters, the problem, diba? Litisin nyo na bago pumunta dun sa hukuman. But anyway, hindi nyo pag-usapan natin. Kailangan natin ito. The witness of the new life, it's a testimony. And every life, every redeemer of a person living and walking about the Lord Jesus Christ, yung buhay sana natin, nagpapatotoo that Jesus, ang Panginoon sa Kristo, ay nakikita sa atin. Kasi nga, hindi pa nga natin nakita ang Panginoon sa Kristo. Ano bang itsura niya personally? Mahabang buhok. Yun ang tingin natin sa yung nakikita natin sa ano. Hindi na may bigote, di ba? Diba? Yung nakapako lagi sa Kristo, di ba? Ang ano ko kasi na pagpunta ka simbahan nun, di ba? Si Jesus Kristo yung hindi nakatawa, yung palaging na nakakaawa na di ba? Nakita niyo na bang Panginoon si Kristo nakatawa doon sa sa simbahan? Wala kayong nakita. Kasi yun ang pagkaroon natin But makita natin, testimony, Jesus saved me and radically changed our life.
Your life says, yes, I am a believer, but Jesus hasn't, ang Panginoon sa hindi naman binago lahat. Eh, hindi tama yun po mga kapatid. At the point si Pedro mga kapatid, it is the most, nagde-demonstrate niya doon sa panahon na yon, hindi niya na ipakita kung sino po yung Hesus Kristo. Several factors that contributing yung ano niyan sa panahon na yon dahil siguro at the point in time na kung minsan nalalagay sa alanganin. Di ba kung minsan tayo na minsan nalalagay sa alanganin? Teka, ano kaya to? Kasi kung minsan, inaalala natin yung ating sarili dahil malagay ko sa alanganin, magsisinungaling na lang ako. Nakuha na natin mga kapatid? Eh gusto natin kasi yung ma-please yung ating sarili. So, dito sa Pedro, mga kapatid, nalagay siya, he is in a wrong place. Why? But he did not go all the way with Jesus. He stayed outside, warming himself around the enemy's fire. So, he would have been better of hiding with other disciples kasi bara-bara na nga sila, nagwatak-watak na nga sila eh. Kanya-kanya na silang tago. Tago na, wala na yung ano, di ba? Sabi niya, tago na tayo, wala na yung master natin, wala na yung master natin, Lord natin. But di nila alam. Ito lahat ay plano ng Panginoon. Before you go anywhere, ngayon mga kapatid, bago tayo pumunta sa iba mga kapatid, may mga question mark, wrong place na dapat tanungin natin, if Jesus were to accompany you in that place, komportable ba ang Panginoong Jesucristo? Alam ba yung lugar na pinupuntahan natin kapag kasama natin ang Panginoong Jesucristo, komportable ba siya? Or sabihin natin po mga kapatid, pumunta kayo sa isang lugar na medyo alanganin. Hindi kayo, di ba, not comfortable kayo, di ba? Okay. So dito, of course, masasabi niya, no, then you have no business going either sa isang place, na wrong place, na malalagay kayo sa alanganin. Well, and if you are saved po mga kapatid, may mga alanganing lugar na hindi pa natin pupuntahan dahil ang banal na Espiritu magpapatuto sa inyo, witnessing into your spirit that this is a wrong place. You will not go. Ngayon, kung kaya mo naman na pumunta, okay, na ikaw yung mangingibabaw, ikaw yung may pagtanggol mo, yung pananampalataya mo, why not? Pero kapag kayo matatalo at alam mo na alanganin, baka yung patutuo mo malagay sa alanganin. That's why, mga kapatid, si Apostle Peter, he was in the wrong place. At pangalawa, he was in the wrong people. The night that Peter associated with the wrong crowd, and it was long until he was acting just like them. Kasi bad company corrupts. See? You need to exercise great caution when it comes to the people you associate with. Kung sino yung makakasalamuha po natin. Kaya kung minsan yung ating pananampalataya, yung mga hindi pumupunta sa church, kapag nagkasama-sama, ay sabihin nila, huwag ka na pumunta. Happy-happy muna tayo dito. Huwag muna Bible study, dito muna tayo. So, can they see Jesus ngayon? And the Bible tells us that the wrong kind of influence in our lives can have a tragic results. Iba to ang maging resulta. Don't you think, mga kapatid, that someone you hang on around with the wrong element and change them, you will not be encouraged. Kundi discouraged. Ang marinig mo discouraged, siyempre, pag discouragement na narinig mo, stress ka tuloy. Pag uwi mo, distress. Nasubukan niyo po mga kapatid, yung pressure kayo sa trabaho. Pag stress kayo na stress, di ba? Pag uwi niyo, distress. Amen? Lahat na pagdidiskitahan natin kapag stress tayo, pressure sa buhay,
Baka pati yung ahawak niyong alaga niyong aso, eh. Di ba? Masasaktan pa natin. Eh, kung magsasalita lang yung mga alaga nating mga aso, baka, sabi na, nagsasalita ka ng pangit, baka sabihin. And how much more kung tao po, mga kapatid, eh. Yung kakano tayo, dahil may nakakasalamuha tayo. Baka sabihin ng mga aso, sabihin ng mga ano natin, hindi mga aso, kundi yung mga alaga natin, Kristiyano ka ba? Baka kung magsalita lang, di ba? Uy, nagsinungaling ka, baka sabihin ng hayop. Di ba? Try be careful whom you associate with po, mga kapatid. Why? Because people are watching. Somebody is watching. Nalagay si Pedro sa alangan because he gives the wrong performance. Verse 72. Ano yung performance? Ano yung akto niyang ginawa? Ano yung sinabi niya? He began to swear an oath. Diba? Curse. Nabasa natin sa verse 72? He cursed. I don't know that man. Sino ba siya? Di ko kakilala eh. At kung mayroon pa sigurong hindi natin alam kung ano yung curse na ginawa na. He certainly did not look like, sound like si Jesus at the moment of time. 3 times nga eh. What does your life have to say about Jesus when you are pressured? If a person followed you everywhere you went and watched all that 24 hours, kung ang mga ibang tao, mga kapatid, ay sinasamahan ka at nakikita yung buong buhay mo, 24 hours, would you conclude that you were a pagan or a Christian? Kung 24 hours na binabantay, kayo nga, yung mga kasama nga nyo, di ba, nakikilala natin ang mga tao pag nakakasama natin ng matagal. That's why, sa pag-aasawa, bago mag-isip-isip, pag-aralan nyo muna. Di ba? Hindi basta kagad na mag-asawa sa pag-aasawa. May mga single? Yung mga single again. Who wants to marry? Natuto na. Di ba? Hindi basta-basta nga eh. Kung alam ko lang. Kaya nakapag-decide tayo nang hindi maganda eh. But now you are Christian, mayroon kang kasama sa pagdidesisyon. Yung performance mo ngayon, mga kapatid. So if makikilala mo ngayon ang isang tao, if you can see Jesus, what is their hobby? What is their music? If you want to meet friends, whom they will listen, how they treat other people. Di ba sa trabaho, kapag nakikita mo, ganito pala magtrato ng itong taong to, huwag sana, di ba? Itong taong ito. Kung mababantayan mo lang, ang Panginoon so nagbabantay. 24 hours, kahit natutulog tayo, hindi tulog ang Diyos. Na kahit kakantahin natin, natutulog ba ang Diyos? Ay, sino ba yan? If they saw how you react when you are wronged, how did you react? And the list goes, what would they conclude about your life and about the Lord Jesus? Kung ganun po ang performance mo natin. You curse and curse and curse. Yung binasa nga natin Romans kanina po, mga kapatid, di ba? Dati ganun tayo eh. Palamura. Gusto natin mura ng mura. Ngayon, gusto ko pa rin mura eh. Murang bilihin lang. Mura. We are supposed to make Jesus look good and not bad.
And if we just allow the Spirit of Jesus to take control of our lives, just like Peter, nung naranasan niya, because Jesus can use our vocal, and embody us as a teachers and prophets to witness to this culture of death that surround us in this world. Dati po, patay po tayo sa spiritual. Kaya pag ang naririnig natin, puros hatred, promoting hate, and not promoting love, culture of death. Ito po mga kapatid, yung mga narinig na babasa natin. Kaya kung minsan, napakagulo ang mundo. Although payapang naririnig po natin, ito na lang po mga kapatid, smartphone. Tahimik yung environment natin. Pero once you scroll and open your social media, nako, malalagay ka na sa ang gulo ang mundo, pero tahimik naman. Tama? Napapagulo yung isipan po natin, naapektuhan yung emotion natin eh. But if we going to read the Word of God, then sabi nga, if we just allow the Spirit of Jesus to control our life, you can control what you see in the social media. This is fake news. Turn out. Saan ang gagaling ito? Mararamdaman nyo naman po mga kapatid eh. Does Jesus can other people see in my life? So, sabi ko kanya mga kapatid, He can change us na dati tahimik pagdating sa mga magandang bagay. Sabi nga na Apostle Peter, yung mga magandang bagay, hindi na nais kong gawin, hindi ko magawa-gawa. Bagkos yung mga balbal, yung mga pangit na bagay, yun po ang nagagawa. Ganoon ang mga tao ngayon. But we, Christians, must live a different. We must be proclaimers and not reklamador. But we must be a proclaimers of the gospel of life. Amen. Just promote. He can use you to boldly proclaim the gospel of life. Mabuti pa ngayong kung saan they stand sa social media, they stand for other person. But if you stand for the gospel of Jesus Christ, walang mawawala sa iyo, kapatid. We are promoting Jesus as our King. Hallelujah. Praise God. And this is the way of the new life is a triumph. It is a victorious life. There is a remembrance in the new life. Papalalan tayo ng ating Panginoon. Verse 75, napagtanto niya, Pedro, remembered what Jesus had said earlier, na bago, di ba sinabi, pinalaan na nga siya 3 times, you will disown. Pero di pa siya naniwala. Di ba? But nagdaday na sa panahon nandoon, no matter how far you may be wander off in sin po mga kapatid, no matter how gaano bang kalamig ka na ngayon sa Panginoon, but if you go toward God, He will embrace you with His warm love of God. Amen? No matter how low you are now, yung mga kapatid, yung morality ngayon, yung mga bata, very low moral ngayon. Dito sa Japan, emotion. Ang mga Japanese kanila, very low pagdating sa emotion. Yung emotional quotient. But tayo mga Pilipino, di ba, masayahin, di ba? Resilient ang Pilipino Matitibay na kahit bagyo, may dumadaan na bagyo, pero nakatawa pa rin tayo. Di ba? But how much more if we are a Christian? That when storms of life will come, you will live a victorious life. And this is the way of the new life. Remember po mga kapatid, may bagong buhay ka na ngayon. Hindi ka na dati na
masasalimuot ang buhay po natin. You will also remember the warmth that you will long for. That when you grows cold, papadarama ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. That's why, sinabi niya, salita ng Diyos, Revelation chapter 2, verse 1-7, sa mga taga-Epesos, remember, prioritize nyo ang Panginoon. Some of God's people need to remember who they were before. Dapat nating malaman po mga kapatid kung sino po tayo noon. At ngayon, sino ka ngayon sa Panginoon. Your life, ang buhay mo, ang katawan mo, your time, your financial status, your money, yung buhay mo, bata ka man po mga kapatid, o malakas pa, o matanda ka na ngayon, gamitin mo ito para sa kaluguran ng Panginoon Diyos. Amen? They are the Lord's gracious gift. Itong buhay na ito, kaloob ng Panginoon, ibinigay niya sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Remember po mga kapatid, that this new life that we have received from the Lord, and thank God, mga kapatid, there is repentance in the new life. We are told na si Peter went out and sabi niya, wept bitterly. Nanangis siya. Dati natin hindi natin alam itong repentance. Pag sinabing repentance, pag nagsisi, wag na natin balikan. Nakuha niyo mga kapatid? Pag sinabing repent, wag na balikan. Okay. Kung minsan kasi, humingi tayo ng tawad, pero bumabalik po tayo. Parang gustong-gusto pa natin gawin yung kasalanan. Pag sinabing repent, repent. Okay. Para mandiri po tayo sa kasalanan. Ganito. Nakakita na kayo ng baboy? Nakakita na kayo? Okay. Aso, sumuka. Kinain niya lahat kagad, di ba? Sumuka na nga, pero kinain niya pa rin yung kanyang isinuka. Isinuka natin ang kasalanan, but sometimes kinakain natin. Para mandiri tayo sa kasalanan po mga kapatid. This is repentance. Kaya kapag tayo nagkasalanan, hindi sinasadya. Pag sinasabing, I repent from my sin, isinuko ko na itong kasalanan na ito, you're going to weep bitterly. Kapag tayo nakakatikim ng mga bitter, di ba, parang ayaw natin kainin. Peter wept bitterly. He repented. And no doubt, mga kapatid, he confessed his sins and called out unto the Lord in humble of repentance. I believe the Lord forgave him what he did. And I believe in the purity of your heart, kung talagang taus-puso po tayo na mag-repent sa ating kasalanan, alam ng Panginoon. Yes, mayroon pong talagang, there is war. There is war within ourselves. Napakahirap ito, but there is triumph. May victory po mga kapatid. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Palapakan natin ang Panginoon. It's hard to forgive. Yes, deep in your side, deep in your heart, parang ayaw mong makita kahit man lang. Di ba? Iniiwas-iwasan mo eh. It's hard to forgive and forget. Kapag nasugatan ng puso, huwag nyo nang dagdagan. Alam nyo yun mga kapatid. Na kapag kayo dumaan sa mga anong bagay, there is repentance in your life. It's hard to forgive, but when you seek the Lord in humble repentance, believe the Lord will give you a peace. Amen? When we have walked away from the Lord and find ourselves in sin, we are, again sabi niya, bumalik kayo. Okay? Repent. Because this is the blessing of the new life. Mga kapatid, they are dead in sin and rotting ako. Itong mga taong ito po mga kapatid, mga chief priest, ito'y patay sila sa kasalanan. Kaya ang gusto nila, parehas nilang mamamatay, hihilahin ka eh. But when we fall, nakapagtayo si Apostle Pedro, when he fall, okay, napagtanto niya. Remember, okay? Pangalawa, there is repentance in your life. He get up at naalala niya yung biyaya ng Diyos.
kapag hindi natin gagawin ito, mga kapatid. That's why there is 1 John chapter 1 verse 9. Ito yung kakaibahan po natin, mga kapatid, sa mga hindi pa mananampalataya. Kakaibahan natin sa mga hindi anak ng Diyos. May kapatawaran. Of course, there is restoration in this new life. Peter, si Apostle Peter, fell. Of course, madadapa pa rin tayo. Dahil mayroon tayong mata kung minsan ay pumipikit. Kaya kung minsan may nakikita tayo pero nakapikit, may nakikita. Tama ba yung Tagalog? Mayroon tayong mata, pero ang nakikita natin, mga kamalian. Hindi natin nakita yung kabutihan naman. That's why magnify the Lord always in other people. The Lord forgave him and restored him. See, when the day of Pentecost came around, ano po ang nangyari kay Pedro? Hindi naman siya only a fisherman. Wala naman siyang kakayahan. But the power of the Holy Spirit, anong ginawa niya? He opened his mouth and preached the good news, the testimony. Ilang souls ang na-save? 3,000. Ilang souls ang narito ngayon? Si po, mga kapatid. Ibig sabihin that your life, if they can see Jesus in your life, huwag niyong tatawaran ang gagawin ng banal na Espiritu kapag kayo ay magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. You're going to testify, witness that this Jesus, although I did not see Him, I will testify His goodness. Even though I will not speak, yung kilos o kaya yung buhay ko, magpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon na ako'y nabubuhay in this newness of life. Amen. The Lord will restore us if we repent from our sin. Regardless of what you have done, on the level which you have fallen, kung tayo pa'y nadadapao, mga kapatid, nandyan ang Panginoon, itinatayo niya tayo. Amen. Do not let our failures will be the final statement concerning your life. Kundi po, mga kapatid, bumalik po tayo sa Kanya and repent from our sins. He will restore you to a place na kung saan gagamitin ka ng Panginoon at bibigyan ka ng kapangyarihan at bibigyan ka na may gagawin for His own glory so that other people may see Jesus in you. Palapakan namin ang Panginoon. And more about Jesus, less of me. Pagpalain ka ng Panginoon sa kawangan nito. Ang tanong, ulitin ko, mga kapatid, sa pamagat. Can they see Jesus in me? If Jesus is there in your heart, in every believer, He should be visible in our lives. Kung hindi siya nakikita po, mga kapatid, ibig sabihin there's something wrong in our faith sa tinanggap natin. Ngayon, kapag kayo nakikilala na sa Panginoon, if you are saved, mga kapatid, that God has touched your life, kung mayroon pong mga spot sa ating pong mga buhay, o kakulangan man ito, mga kapatid, ang Panginoong Diyos ang magpupuno. Pupunuhin niya. Yes, you don't have to strive na magiging perfect, but there is holiness of God. And through His Son, Jesus, we made holy. Get help from the Lord Jesus. Forgiveness and restoration ay nasa sa atin. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And let us reflect again. At kayo po, mga kapatid, ang sumagot sa tanong na pamagat na mensahe na ito.
Can they see Jesus in me? And if you are saved, and you see, akala mo ay everything is all right with the Lord, but sa totoo lang, parang minsan you stumble. You fail the Lord. But ang sabi dito ng Panginoon, pumalik lang tayo sa Kanya. Come to me, those who are heavy laden. Kapag nababagabag, anuman burden na mayroon po tayo, lumapit lang tayo kay Kristo Jesus. Siya naman ang magpapalakas ng ating pananampalataya. Body, soul, and spirit. He will strengthen your spirit first before He will strengthen your body, your emotions, and your heart. O amang Diyos, kami ay lumalapit sentro ng biyaya. Mabiyaya kayo, O Panginoon. Always, na kapag kami ay pumapalpak, we stumble and fail. And just like the Apostle Peter, that you had restored him, restored his strength, his faith. Ganon din po mga aming Panginoong Diyos, that you have given us a victorious life. In this new life, na makamanghamanghang ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang magpakayag sa buhay namin, O Diyos Ama. Gamitin niyo ang buhay na ito upang ang maraming taong makakilala. Hindi namin matatawaran. Just like the Apostle Peter, 3,000 souls will be saved. Maybe just only 1 or 2 or 3. Kayo din po, Panginoon, ang gumawa ng paraan, O Panginoon Kadama, na magamit niyo ang buhay namin. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Kadama. Patuloy kami nagpapasakop, O Lord Kadama, na patuloy yung baguhin ng aming buhay. Transform us always, O Panginoon God. In Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po mga kapatid.